eto ho mga kababayan. Dahil nga ho ganyan yung nangyayari at napapansin na po ng bayang Pilipinas, mga boss chief amo sir, eto na po, no? Tingnan nyo. Korte Suprema, huwad na hustisya. Ayan, meron na po tayong mga kababayan ngayon, unti-unti na pong nabibuild ito ha. Unti-unti na pong marami ang sumasama dito, mga boss chief amo sir, ho? Oh, no? Unti-unti na po. Oh, sabi dito, panagutin si Sara sa 7 kasalanan niya. O, biruin mo yun. 7 kasalanan, isa-isay natin. Alam ko, tatlo lang sa nalalaman ko, yun nandoon sa impeachment eh. Kagaya po nung bribery, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, at yung sa confidential funds nga ho, mga kababayan. Pero ang dami pa oh. Huwag i-dismiss, ituloy ang paglilitis. Bise, okay ka na ba dyan? Di ba? Okay ka na. Na wala lang, dismiss lang. Pero iwan sa isip namin, magnanakaw ka. Yun ang iniisip namin, magnanakaw ka. Bakit po? Hindi nila tayo masisisi doon, mga boss. Bakit to? Wala naman tayong narinig na na banat sa kanila eh. Wala naman tayong narinig na depensa galing po sa kanila eh. Para depensahan ang kanilang sarili. Di ba? Oh, may mga tayo ho, mga kababayan, may mga nakita tayong ebidensya. Mismo tayo nakapanood nung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at kay Martin Romualdez. Di ho ba? Oh, kita ho nating lahat yon. Ngayon, hihintay tayo nung sagot nila. Hihintay tayo nung depensa nila. Kung ano ang sasabihin nila, bakit kailangan alisin natin sa utak natin na siya ay magnanakaw. Kaso ho, wala tayong naririnig. No? Wala tayong naririnig. Ang ginawa po nilang lusot, mga bossing, kundi po yung teknikalidad. Oh. Okay na po ba sa inyo yun, Vice Presidente? Na nakatanim, na nasa utak namin, magnanakaw po kayo. No? Na kaya naman po namin baguhin yung nasa utak namin kung maririnig namin yung iyong paliwanag, kung maririnig namin yung tunay na depensa ninyo. Kaso wala. Nagtatago po kayo, no? Doon sa mga teknikalidad. Kaya hindi nyo po masisisi ang mga kababayan ko, kaming mga Pilipino, na mananatili po sa isipan namin na merong question mark, magnanakaw ba ang Vice Presidente namin? Mananatili po yun. No, dahil hindi ho kayo nanalo or hindi ho kayo nanalo dyan sa impeachment na yan nang napatunayan nyo na hindi po kayo magnanakaw. Di ho ba? Hindi nyo, uulitin ko mga DDS ha, ewan ko, may saltik na lang kayo sa ulo kapag hindi nyo pa naintindihan. Hindi nanalo ang Vice Presidente sa impeachment dahil naipaliwanag nila ng maayos o naidepensa nila ng maayos ang issue sa kanila about sa pagnanakaw. Hindi. Teknikalidad bumanat. Di ho ba? Yung mga katanungan about confidential funds, yung mga katanungan bakit may 250,000 pesos na mga rest house, isang araw lang ginastos, yung 125 million, 11 days ginastos, at kung ano-ano pa, walang naging sagot sila dyan. Kaya ito pong madismiss man, itong impeachment, nakatatak sa mamamayang Pilipino na hindi naidepensa ni Sara Duterte at ng kanyang 16 na mga abogado yung laban nila sa issue na magnanakaw ang Vice Presidente. Hindi nila napatunayan yan na hindi magnanakaw ang Vice Presidente. Wala silang naging sagot dyan. Wala silang naging depensa dyan. Ano? Okay na sa inyo yun? Okay na mga DDS sa inyo? Ay, okay lang yun. Dismiss. At least, hindi na matatanggal sa pagka-Vice Presidente. Pero nalaman mo, gusto mo umangat ang Pilipinas, pero okay sa'yo, takip tenga ka. Kapag yung mga Duterte na, ang merong mga isyong ganito, wag na natin pag-usapan yan.
Ganon. Dahil ganon po ang nakikita natin sa mga DDS. Idol namin yan. Huwag niyong ano yan, galawin yan. Idol namin yan. Pwede ba wag natin batikusin yan? Ganon po ang nakikita natin sa mga DDS. Sabi ni Bugi Arellano, Mark, para sa akin nawala ang integridad ng Korte Suprema. Yung 12 Supreme Court Justice kahalintulad nung 18 Senator Judge ng Senado. Nagsagawa ng kilos protesta nitong Sabado, no? Hulyo 26, ang Tindig Pilipinas Nagkaisa Labor Coalition at Kalipunan ng Kilusang Masa sa Boy Scout Circle Quezon City ngayong umaga bilang pagtuligsa sa desisyon ng Supreme Court na ibasura ang Article of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alam niyo ho, mga boss, kaya imposibleng mapauwi ho yung tatay nila. Kaya ho imposibleng mapauwi ho ang dating Pangulong Duterte. Kasi mag-iisip ang mag-iisip po ang ICC. Pinipilit nyong maiuwi ang dating Pangulo ninyo, ha? Bakit kaya? Dito naman sa amin, patas, okay naman. No? Lahat, nakikita nyo naman. Pati kondisyon ng inyong dating Pangulo, nalalaman nyo naman na ipapabalita naman sa inyo. Araw-araw naman nabibisita. Bakit gustong-gusto ninyong iuwi si Duterte diyan sa Pilipinas? Nakita ng ICC, yung galawan ng Senado, yung galawan ng Supreme Court. Kaya pala gustong-gusto at nagpupumilit kayong iuwi sa Pilipinas si Duterte. Kasi diyan sa Pilipinas, madaming butas ang batas. Tapos dadalihin nyo sa teknikalidad. Tapos sabay sasabihin ninyo, hindi dapat makulong ang dating Pangulong Duterte kasi ganito, ganyan. Pero yung totoong issue, hindi sasagutin. Kagaya po nung ginagawa dito sa Vice Presidente. Di ba? O ngayon, paano pa papayagan yung mga interim release ninyo? Wala na. Di ba? Paano namin papayagan si Duterte umuwi dyan kung ganyan ang kalakaran sa inyo? Paano namin pauuwiin dyan? Paano namin pagtitiwalaan ang Pilipinas lalo na doon sa paglilitis kay Duterte kung magagawa ba ng tama? Ayan niya, tingnan nyo, ang daming ebidensya. May mga confidential funds. Meron pa mismong video ang Vice Presidente ninyo na nagsasabi na ipapapatay ang presidente ninyo. Tapos, ganon, unconstitution lang ang dadalihin dahil nagpasa na sila o may mga nauna ng impeachment na ipinasa sa kanila? Di ho ba, mga kababayan? Kaya kalimutan nyo na maiuwi ang dating Pangulong Duterte. At kalimutan nyo na sa Pilipinas, litisin ang dating Pangulong Duterte. Dahil sa mga ganito, akala nyo ba Pilipino lang ang nanonood dyan? Hindi. Kita lahat yan. At hindi ipagkakatiwala ho sa Pilipinas, mga kababayan, yung kaso ni Duterte dahil posible na ganyan lang din po ang mangyari. Sabi ni Lester Guapo na mas guwapo pa sa akin. I think some will file a plunder case against BP in court. Yun nga po ang sabi ng ng Kongreso. Gagawin po nila ang lahat ng legal para po dito sa kaso o isinusulong nila against BP Sara Duterte. Ay, naku po. Eto ayan, paumpisa pa lang ho yan. Baka dumami yan. Baka lumabas ang mamamayang Pilipino pag nanggigil sa inyo. Di ba? Sabi ni Ronski, kanina pang umaga to si Ronski dito sa channel natin. Salamat po, boss. Shoutout sa iyo. Bias ang Supreme Court.